Nang dumating ako sa vegan, ang unang hinintay ko ay ang kaguluhan. Ako si Claire Dubois, isang photojournalist mula Paris. At sa aking isip, ang Pilipinas ay isang lugar ng kaguluhan, ng kahirapan, ng mga bagay na hindi ko maunawaan. Ang mga kalye ng vegan, na may mga lumang bahay na bato at mga kalesang hinila ng kabayo, ay parang eksena mula sa ibang siglo. Ngunit ang init ng araw, ang alikabok sa hangin, at ang mga ingay ng Semana Santa ay agad na nagpaalala sa akin ng aking pag-aalinlangan. Bakit ako napadpad dito? Tanong ko sa sarili ko. Habang hawak-hawak ang aking kamera. Handa na sanang kumuha ng mga larawang magpapakita ng kakaibang ritual na ito sa mundo. Sa aking isip, ang mga penitente, naduguan at humahampas sa sarili, ay mga simbolo ng isang kalituhan na hindi ko kayang tanggapin. Paano nila ito tinuturing na pananampalataya? Bulong ko. Habang ang mga tambol ng prosesyon ay tumutunog sa malayo. Kumusta kayo? Ako si Claire Dubois. At ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nagpabago sa buhay ko. Isang kwento kung paano ang Pilipinas, isang bansang hinintuan ko ng pagdududa, ay naging dahilan ng aking muling pagsilang. Ang Semana Santa sa vegan ang naging saksi ng aking pagbabago mula sa isang dayuhang puno ng pagkiling, hanggang sa isang hinintad ng pag-ibig at pag-asa ng bansang ito. Hayaan ninyo akong dalhin kayo sa aking paglalakbay, kung saan ang bawat hakbang ay puno ng gulat at pagkamangha. Sa Paris, ang buhay ko ay puno ng ingay ngunit walang laman. Bilang isang photojournalist, hinintay ko ang mga kwentong magpapasikat sa akin mga larawan ng digmaan, ng sakuna, ng mga bagay na magpapakilig sa mga mambabasa ng Lumire du Monde. Pero sa loob ng 3 taon, pakiramdam ko ay nawawala ang aking saysay. Ang bawat larawang kinunan ko ay parang isang piraso ng aking kaluluwa na nawala. Ang aking editor, na si Madame Leclerc, ay nagpadala sa akin sa Pilipinas para sa isang espesyal na feature tungkol sa matinding mga ritual ng relihiyon. Claire, sabi niya, kailangan natin ng mga larawang magpapagulat sa mundo. Ang Semana Santa sa Pilipinas ang perpektong pagkakataon. Hindi ko ito gusto. Sa aking isip, ang Pilipinas ay isang lugar ng kaguluhan, ng mga krimen, ng mga bagay na hindi ko maunawaan. Pero wala akong pagpipilian. Ang assignment na ito ang maaaring magligtas sa aking karera or so I thought. Nang makarating ako sa vegan, ang aking unang impresyon ay kumpirmasyon ng aking mga hinintay. Ang paliparan sa lawag ay maliit. At ang biyahe patungong vegan ay puno ng alikabok. Ang mga kalye ay puno ng mga taong maprosesyon. Mga kandila. Mga dasal na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang mga penitente, na may mga latigo at duguan ang likod, ay naglalakad sa harap ng vegan cathedral. Nakita ko ang mga ito at naisip ko. Ito ba ang tinuturing nilang pananampalataya? Ito ba ang bansang hinintay ko ng kaguluhan? Ang aking kamera ay naging aking kalasag. Isang paraan para manatiling malayo sa mga bagay na hindi ko naintindihan. Pero kahit na may distansya ako, may mga bagay na nagsimulang magparamdam sa akin ng kakaiba. Una kong nakilala si Father Diego Reyes, ang pari ng Vegan Cathedral. Inaasahan ko ang isang makaluma. Marahil ay makitid ang isip na pari. Pero si Father Diego ay nagsalita ng Ingles na may kumpiyansa, na may kaalaman tungkol sa mundo. Maligayang pagdating sa vegan. Emma Dubois. Sabi niya, na may ngiti na parang alam niya ang aking mga hinintay. Sana'y makita mo ang tunay na diwa ng Semana Santa. Ang kanyang mga salita ay parang isang hamon. Pero hindi ko ito pinansin. Sa halip, nagpatuloy ako sa pagkuha ng mga larawan. Hinintay ang mga sandaling magpapakita ng kaguluhan na hinintay ko. Pagkatapos,
Nakilala ko si Lina Santiago. Isang 16 na taong gulang na dalagita na may mga matang puno ng pag-asa, kahit na halata ang kanyang karamdaman. Siya ay anak ni Mang Ruben. Isang penitente na nakita ko sa prosesyon. Si Lina ay kumakanta ng isang kundiman. Isang awitin ng pag-ibig na puno ng kalungkutan at pag-asa. Ang kanyang boses ay parang hangin sa gabi, malambot pero malalim. Maganda ang vegan. Di ba? Tanong niya sa akin. At ako'y napangiti. Kahit na hindi ko gusto. Ang kanyang ngiti ay parang isang lihim na hindi ko pa nauunawaan. Habang naglalakad ako sa Plaza Salcedo, may isang babaeng nagbebenta ng bibingka ang nagbigay sa akin ng isang piraso. Libre. Para sa iyo. Dayuhan. Sabi niya. Na may ngiti na parang kilala niya ako. Ang init ng bibingka. Ang tamis nito. Ay parang isang paalala na mayroong kabutihan sa mundong ito. Pero hindi ko ito tinanggap ng buong puso. Sa aking isip, ang mga ganitong bagay ay mga ilusyon lamang. Isang paraan para itago ang tunay na mukha ng isang bansang hinintay ko ng kaguluhan. Ngunit habang nagpapatuloy ang araw, ang mga maliliit na sandali, ang mga ngiti, ang mga awitin, ang mga dasal ay nagsimulang magtanim ng mga tanong sa aking isip. Mali ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Pero agad kong itinulak ang ideyang iyon. Hindi ko pa handa na tanggapin na ang Pilipinas ay maaaring higit pa sa hinintay ko. Ang mga araw sa vegan ay parang isang panaginip na hindi ko inaasahan. Sa bawat hakbang ko sa mga kalsadang bato ng Col Crisologo, ang mga lumang bahay ay parang mga saksi ng kasaysayan. Ngunit ang mga tao sa paligid ko ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga kwento ay nagsimulang magbigay ng kakaibang init sa aking puso. Pero hindi ko pa rin lubos na matanggap. Ako, si Claire Dubois, ay isang dayuhang hinintay ang Pilipinas bilang isang lugar ng kaguluhan. Ng mga ritual na hindi ko maunawaan. Ang Semana Santa, sa aking paningin, ay isang palabas ng kalituhan ng penitente na humahampas sa sarili. Mga duguan na likod. Mga dasal na umalingaw-ngaw sa gabi. Ito ba ang pananampalataya? Tanong ko sa sarili ko. Habang kinukunan ko ng larawan ang isang lalaking may latigo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit pero may kakaibang kapayapaan. Sa aking ikalawang araw sa vegan, nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid ng Plaza Salcedo bago magsimula ang susunod na prosesyon. Ang mga kampana ng Vegan Cathedral ay tumutunog. At ang hangin ay puno ng amoy ng insenso at bagong lutong tupig mula sa mga tindera. May isang matandang babae, si Aling Maria, na nag-aalok sa akin ng inuminisang baso ng malamig na pandan juice. Para sa iyo. Hisha. Sabi niya. Na may ngiti na parang ina. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang kanyang kabaitan ay nagparamdam sa akin ng kakaibang pakiramdam, parang may hinintay akong masamang mangyari. Pero wala. Tinanggap ko ang inumin. At habang umiinom ako, napansin ko ang kanyang mga kamay magaspang. Puno ng pilat. Ngunit puno ng init ng isang buhay na puno ng pag-aalaga. Si Aling Maria ang asawa ni Mang Ruben. Ang penitente na nakita ko noong unang araw. Inimbitahan niya akong bisitahin ang kanilang bahay. Isang maliit na barong-barong sa labas ng sentro ng vegan. Kung gusto mo, sumama ka sa amin mamaya. Sabi niya. Makikita mo kung paano kami nagdadasal. Sa aking isip. Ayaw ko. Bakit ko kailangang makisalamuha sa mga lokal? Ang trabaho ko ay kumuha ng larawan. Hindi makipagkaibigan. Pero may parte sa akin marahil ang pagod. O ang kuryosidad na nagsabi na sumama na lang. Kaya't sumang-ayon ako. Kahit na may pag-aalinlangan. Sa kanilang bahay. Nakilala ko ulit si Lina. Ang anak ni Mang Ruben at Aling Maria. Si Lina ay manipis. Halatang may sakit. Pero ang kanyang mga mata ay parang mga bituin sa gabi maliwanag.
Puno ng buhay. Kumakanta siya ng isa pang kundiman. At ang kanyang boses ay parang humaplos sa aking puso. Gusto mo bang matuto ng kanta natin? Tanong niya sa akin. At ako'y napangiti. Kahit na hindi ko gusto. Sinubukan ko. Pero ang mga salita sa Tagalog ay parang palaisipan sa akin. Tumawa si Lina. At ang kanyang tawa ay parang musika. Na nagparamdam sa akin ng kakaibang gaan. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang kanilang bahay simple. Gawa sa kawayan at nipa. Pero malinis at puno ng init. May altar sa isang sulok. Puno ng mga kandila at larawan ng Birhen Maria. Si Aling Maria ay nagkwento tungkol sa Semana Santa. Kung paano ito naging parte ng kanilang buhay. Ang panata ni Ruben. Sabi niya, ay hindi lang para sa kanya. Para ito sa amin. Para kay Lina. Hindi ko lubos na naintindihan. Pero may kakaibang bigat sa kanyang mga salita. Tinanong ko siya kung bakit kailangang magdusa si Mang Ruben. Pero ngumiti lang siya at sinabi, makikita mo. Hisya. Sa tamang oras. Noong gabing iyon, sumama ako sa isang prosesyon sa Plaza Salcedo. Ang mga tao ay naglalakad. Hawak ang mga kandila. At ang mga awitin ng pasyon ay umalinggaw sa hangin. Nakita ko ulit si Mang Ruben. Ang kanyang likod ay duguan na naman mula sa paghampas sa sarili. Pero sa pagkakataong ito, napansin ko ang kanyang mga mata hindi sila puno ng sakit. Kundi ng isang bagay na mas malalim. Parang isang pangako. Si Father Diego, na nakatayo sa gilid, ay nagpaliwanag sa akin na ang mga penitente ay hindi lamang nagdurusa para sa sarili nila. Ang panata, sabi niya, ay isang paraan ng pag-ibig, ng sakripisyo para sa iba. Ang mga salitang iyon ay parang isang dagok sa akin. Pag-ibig, sa likod ng dugo at sakit. Hindi ko pa rin maunawaan. Pero may bahagi ng aking puso na nagsimulang magtanong. Habang naglalakad kami pabalik sa kanilang bahay. Si Lina ay nagkwento tungkol sa Vigan kung paano ang mga lumang bahay ay may mga kwento. Kung paano ang mga tao ay nagtutulungan sa panahon ng Semana Santa. Dito. Sabi niya, lahat kami ay pamilya. Ang kanyang mga salita ay simple. Pero may bigat. Sa aking isip, hinintay ko pa rin ang kaguluhan. Ang mga bagay na magpapatunay na tama ang aking pagkiling. Pero sa bawat sandali ang mga ngiti ni Aling Maria. Ang mga awitin ni Lina. Ang katahimikan ni Mang Ruben parang may mga bitak na nabubuo sa aking mga hinintay. Mali ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Habang tinitingnan ko ang mga bituin sa kalangitan ng Vigan. Hindi ko pa rin sigurado. Pero ang mga tanong na iyon ay nagsimulang magbigay ng kakaibang liwanag sa aking puso. Ang gabi sa Vigan ay puno ng mga ilaw mula sa mga kandila ng prosesyon. Ngunit ang aking puso ay mabigat pa rin. Ako si Claire Dubois. Isang dayuhang hinintay ang Pilipinas bilang isang lugar ng kaguluhan. At kahit na ang mga ngiti ni Aling Maria at ang mga awitin ni Lina ay nagsimulang magbigay ng kakaibang init. Hindi ko pa rin lubos na matanggap ang lugar na ito. Ang Semana Santa, sa aking paningin, ay isang ritual ng sakit. Isang bagay na hindi ko maunawaan. Pero noong ikatlong araw ko sa Vigan, isang pangyayari ang nagpabago sa lahatisang sandali na nagpatunay ng aking mga hinintay. Ngunit sa parehong oras, nagtulak sa akin na makita ang Pilipinas sa bagong liwanag. Habang naglalakad ako sa Plaza Salcedo, kinukunan ng larawan ang isang prosesyon ng mga rebulto ng mga santo. Isang bagay ang biglang nangyari. Isang grupo ng mga kabataan ang dumaan. Nagkukwentuhan at tumatawa. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang tulak. Ang aking bag. Kung saan naroon ang aking kamera. Ang aking mga tala. At kahit ang aking pasaporte. Ay biglang nawala. Magnanakaw.
Sigaw ko. Pero ang mga tao sa paligid ay parang hindi naintindihan ang aking pagkataranta. Tumakbo ako. Sinusubukang habulin ang mga anino sa madilim na sulok ng plaza. Pero wala akong nakita. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. At ang pawis ay tumulo sa aking noo. Ito na nga. Bulong ko sa sarili ko. Ito ang hinintay ko, ang kaguluhan. Ang panganib. Ang aking mga larawan. Ang aking trabaho. Ang aking layunin sa vegan, lahat ay nawala sa isang iglap. Sa gitna ng aking pagkataranta, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa akin. Si Mang Ruben, ang penitente na may duguan na likod, ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hisha, ano ang nangyari? Tanong niya sa akin. Ang kanyang boses ay kalmado kahit na ako'y halos hindi makahinga. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagnanakaw. At sa halip na iwanan ako, hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Halika. Sa amin ka muna." Hindi ko alam kung bakit. Pero sumama ako sa kanya. Kahit na ang aking isip ay puno pa rin ang takot at galit. Ang Pilipinas, sa aking paningin, ay nagpatunay ng aking pinakamasamang hinintay. Sa kanilang bahay, si Aling Maria ay naghanda ng mainit na kape at tinapay para sa akin. Ang kanilang barong-barong ay simple. Pero ang init ng kanilang pagtanggap ay parang isang haplos sa aking pagod na kaluluwa. Si Lina, na nakaupo sa isang sulok, ay ngumiti sa akin at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ek, may mga tao rito na tutulong sa'yo." Pero sa loob ko, hindi ko pa rin maalis ang galit. Ang aking kamera, ang aking buhay. Ang aking karera ay nawala. Paano ko sasabihin kay Madam Leclerc na nabigo ako? Paano ko ipapakita sa mundo ang kikaguluhan inang Semana Santa kung wala na akong ebidensya? Habang umiinom ako ng kape, si Aling Maria ay nagkwento tungkol sa kanilang buhay. Siya at si Mang Ruben ay mga magsasaka. At ang kanilang sari-sari store ay sapat lamang para mabuhay. Pero ang kanilang mga salita ay puno ng pag-asa, ng pagmamahal sa kanilang pamilya. Si Lina, na may sakit mula pagkabata, ay ang sentro ng kanilang mundo. Kaya kami nagpapatuloy. Sabi ni Aling Maria. Dahil kay Lina, ang kanilang kababaang loob, ang kanilang pagtitiis, ay parang isang dagok sa aking mga hinintay. Sa Paris, ang mga ganitong kwento ay bihira, ang mga tao ay abala sa sarili nilang buhay. Hindi tulad dito, kung saan parang lahat ay magkakakilala, magkakatulong. Kinabukasan, dinala ako ni Mang Ruben sa himpilan ng pulis upang iulat ang pagnanakaw. Inaasahan ko ang isang magulong proseso. Pero ang mga pulis ay maayos, professional, at mabilis na kumilos. Isa sa kanila, isang binata na nagngangalang Peping, ay nangakong gagawin nila ang lahat para mahanap ang aking bag. "Huwag kang mag-alala, Ma'am," sabi niya, na may ngiti na puno ng kumpiyansa. "Dito sa vegan, hindi kami nagpapabaya." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang gulat. Professional. Sa isang lugar na hinintay ko bilang atrasado. Hindi ko inaasahan iyon. Habang naglalakad kami pabalik, napansin ko ang mga detalye ng vegan na hindi ko napansin noon. Ang mga lumang bahay ay hindi lamang mga gusalisila, ay mga kwento ng kasaysayan, ng pagtitiis. Ang mga tao sa kalye ay nagbibigay ng ngiti, kahit na hindi nila ako kilala. May isang grupo ng mga bata na naglalaro sa plaza. At ang kanilang tawa ay parang musika sa aking tenga. Si Mang Ruben ay nagkwento tungkol sa Semana Santa. Kung paano ang mga ritual ay hindi lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pananampalataya, sa pag-ibig. Ang panata. Sabi niya,
ay para sa mga hinintay natin. Para sa mga hinintay natin na maging maayos. Hindi ko pa rin lubos na naintindihan. Pero ang kanyang mga salita ay parang binhi na nakatanim sa aking isip. Sa gabing iyon, sumama ako sa kanila sa isang gawain ng komunidad ang paglilinis ng mga rebulto ng mga santo para sa susunod na prosesyon. Ang mga kapitbahay ay nagtulungan. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga bata. Na parang isang malaking pamilya. Nakita ko ang pag-aalaga nila sa bawat detalye, ang pagpapakintab ng mga korona. Ang pag-aayos ng mga damit ng mga rebulto. Si Lina ay tumulong din. Kahit nahalata ang kanyang panghihina. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang pag-asa. Ay parang isang ilaw sa gitna ng dilim ng aking mga hinintay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon hindi lamang sa kanila, kundi sa lugar na ito. Pero ang galit ko sa pagnanakaw, ang aking takot, ay hindi pa rin nawawala. Mali ba ako sa aking hinintay? Tanong ko sa sarili ko. Habang tinitingnan ko ang mga kandila na nagniningning sa gabi. Ang mga araw sa vegan ay patuloy na nagdudulot ng mga sorpresa. Ngunit ang aking puso ay nahati pa rin sa pagitan ng galit at kuryosidad. Ako si Claire Dubois. Isang photojournalist mula Paris. Na hinintay ang Pilipinas bilang isang lugar ng kaguluhan at kalituhan. Ang pagnanakaw ng aking kamera ay parang kumpirmasyon ng aking mga hinintay. Ngunit ang kabaitan ng pamilya Santiago si Mang Ruben, Aling Maria, at Lina ay nagsimulang magbigay ng mga tanong sa aking isip. Ang Semana Santa, na dating isang simbolo ng barbarismo sa aking paningin, ay unti-unting nagiging isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa ika-4 na araw ko sa vegan, inimbitahan ako ni Aling Maria na sumama sa kanila sa isang pagtitipon ng komunidad sa simbahan. Ang vegan cathedral ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na pinapagana ng solar. Isang kakaibang timpla ng tradisyon at modernidad na nagpagulat sa akin. Sa loob ng simbahan, ang mga tao ay abala sa paghahanda para sa Good Friday, mga bulaklak na inaayos. Mga kandila na sinisindihan, at mga awitin ng pasyon na umaalingaw-ngaw. Nakita ko si Father Diego, na namumuno sa pagtitipon. Ang kanyang boses ay puno ng init at kumpiyansa. Ang Semana Santa, sabi niya sa akin, ay hindi lamang tungkol sa sakit. Ito'y tungkol sa pag-ibig. Sa pag-aalay ng sarili para sa iba. Ang kanyang mga salita ay parang isang hamon sa aking mga hinintay. Ngunit hindi ko pa rin kayang tanggapin ng buo. Habang tumutulong ako sa pag-aayos ng mga bulaklak sa altar, napansin ko ang mga detalye ng veganang mga inukit na kahoy sa simbahan. Ang mga makukulay na banderita sa labas. Ang mga ngiti ng mga bata na tumutulong sa kanilang mga magulang. May isang matandang lalaki na nagbigay sa akin ng isang maliit na krus na gawa sa kawayan. Para sa proteksyon mo. Hisha. Sabi niya. At ang kanyang kabaitan ay parang isang haplos sa aking puso. Pero sa kabila ng mga ito, ang galit ko sa pagnanakaw ay nanatili. Ang aking kamera ay hindi lamang isang bagay, ito ang aking paraan ng pagkukwento. Ang aking paraan ng pagbibigay katwiran sa aking buhay. Kung wala ito, sino ako? Noong hapong iyon, dinala ako ni Lina sa isang maliit na parke malapit sa kanilang bahay. Doon, nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pangarapang maging isang mang-aawit. Ang makita ang mundo. Kahit na ang kanyang sakit ay naglilimita sa kanya. Alam mo, 8. Sabi niya, kahit mahirap ang buhay, may mga bagay na nagbibigay ng pag-asa. Tulad ng musika. Tulad ng pamilya. Ang kanyang boses ay malambot. Pero ang kanyang mga salita ay puno ng lakas. Inawit niya ang key dahil sa'yo. Isang kundiman na puno ng pag-ibig at kalungkutan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng Pilipinas, ang kagandahan ng kanilang kultura. Ang lalim ng kanilang damdamin.
Pero hindi ko pa rin maalis ang aking pagkiling. Paano sila nagpapatuloy sa ganitong buhay? Tanong ko sa sarili ko. Habang tinitingnan ko ang kanyang manipis na katawan. Kinabukasan. Sumama ako kay Mang Ruben sa isang maliit na palengke upang bumili ng mga gamit para sa hapunan. Doon. Nakita ko ang bayanihan ng mga tindera na nagbibigay ng dagdag na gulay kay Mang Ruben. Ang mga kapitbahay na nag-aalok ng tulong ng walang kapalit. Dito sa Vigan. Sabi ni Mang Ruben. Lahat kami ay magkakapamilya. Ang kanyang mga salita ay simple. Pero may bigat. Sa Paris, bihira akong makakita ng ganitong uri ng komunidad. Doon, ang mga tao ay abala sa sarili nilang buhay. Ngunit dito, parang ang bawat isa ay may koneksyon. Isang invisible na tali na nagbubuklod sa kanila. Ang pagkakita ko sa bayanihan ay nagbigay ng kakaibang gulat sa akin. Hindi ko inaasahan na ang isang lugar na hinintay ko bilang atrasado ay magpapakita ng ganitong uri ng pagkakaisa. Sa gabing iyon, habang kumakain kami ng adobo at sinigang na inihanda ni Aling Maria, nagkwento siya tungkol sa kanilang buhay. Hindi madali ang buhay dito. Sabi niya, pero ang pananampalataya at pagmamahal ang nagbibigay sa amin ng lakas. Ang kanilang bahay ay puno ng tawanan, ng mga kwento, ng init. Kahit na simple lamang ang kanilang hapunan. Si Lina ay kumanta muli. At sa pagkakataong ito, sumali ako. Kahit na mali-mali ang aking pagbigkas ng mga salita. Ang tawa nila ay parang musika. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na parang bahagi ako ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili. Pero kahit na ang mga sandaling ito ay nagbibigay ng kakaibang liwanag, ang aking mga hinintay ay nanatili. Ang pagnanakaw ng aking kamera ay parang isang paalala na ang Pilipinas ay hindi ligtas. Na ang aking mga hinintay ay tama. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ko ang pamilya Santiago. Ang mga kapitbahay. Kahit na ang mga pulis na patuloy na nagsisikap na hanapin ang aking bagay nagpapakita ng isang bagay na hindi ko inaasahan, kabaitan. Pag-asa. At isang uri ng lakas na hindi ko pa nakita sa Paris. Bakit ganito sila? Tanong ko sa sarili ko. Habang tinitingnan ko ang mga bituin sa kalangitan ng Vigan. Ang sagot ay hindi pa malinaw. Pero ang mga tanong na ito ay nagsimulang magbago ng aking puso. Kahit na hindi ko pa rin lubos na naunawaan. Ang Good Friday sa Vigan ay parang isang panaginip na puno ng liwanag at anino. Ako si Claire Dubois. Isang photojournalist mula Paris. Na dumating sa Pilipinas na puno ng pagkiling. Hinintay ang kaguluhan at kalituhan. Pero ang mga araw ko kasama ang pamilya Santiago si Mang Ruben. Aling Maria. At Lina ay unti-unting nagbago ng aking pananaw. Ang pagnanakaw ng aking kamera ay nagpatibay sa aking mga hinintay. Ngunit ang kabaitan ng mga tao sa Vigan ay parang isang ilaw na nagsimulang tumagos sa aking dilim. Ngunit noong gabing iyon, isang pangyayari ang nagpabago sa lahatisang sandali na parang binuwag ang bawat pader ng aking pagdududa. Sa Plaza Salcedo, ang prosesyon ng Good Friday ay puno ng katahimikan at bigat. Ang mga tao ay naglalakad. Hawak ang mga kandila. Habang ang mga rebulto ng mga santo ay dahan-dahang dinadala sa mga karosa. Ang Vigan Cathedral ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. At ang hangin ay puno ng amoy ng insenso at mga bulaklak. Nakatayo ako sa isang sulok. Walang kamera. Walang layunin. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ko hinintay ang mga larawan. Gusto ko lang makita. Maramdaman. Ang diwa ng Semana Santa. At doon, sa gitna ng prosesyon, nakita ko ulit si Mang Ruben. Siya ay isa sa mga penitente. Ang kanyang likod ay duguan mula sa paghampas sa sarili gamit ang isang latigong gawa sa kawayan. Ang bawat hampas ay parang isang dagok sa aking puso. Sa Paris, hinintay ko ang ganitong ritual bilang isang simbolo ng barbarismo.
ng kalituhan. Pero habang tinitingnan ko si Mang Ruben, ang kanyang mukha ay hindi puno ng sakit, kundi ng isang kakaibang kapayapaan. Parang isang lalaking nagdadala ng isang mabigat na krus para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko alam kung bakit. Paano niya ito kaya? Tanong ko sa sarili ko. At ang sagot ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan. Si Father Diego, na nakatayo sa tabi ko, ay nagsalita sa isang mahinang boses. Alam mo ba, Claire, kung bakit ginagawa ni Ruben ang panatang ito? Tanong niya. Umiling ako. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Para kay Lina. Sabi niya. Mula nang malaman na may leukemia si Lina, si Ruben ay nagpanata na magdurusa tuwing Semana Santa. Isang paraan ng pag-aalay para sa kanyang paggaling. Hindi ito para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Leukemia. Si Lina. Ang dalagita na kumakanta ng kundiman. Napuno ng pag-asa kahit na manipis ang kanyang katawan. At si Mang Ruben. Ang tahimik na lalaki na nagbigay sa akin ng tulong noong nawala ang aking bag, ay nagdurusa para sa kanyang anak. Ang aking mga hinintay ang aking mga pagkiling tungkol sa Pilipinas. Tungkol sa Semana Santa ay biglang naglaho. Ang ritual na hinintay ko bilang barbarismo ay isang akto ng pag-ibig. Ng sakripisyo. Ang dugo. Ang sakit. Ay hindi para sa kalituhan, kundi para sa isang pangako. Isang panata na puno ng pag-ibig. Napatakip ako ng aking bibig. Ang aking mga luha ay tuloy-tuloy na dumaloy. Mali ako. Bulong ko sa sarili ko. Mali ako sa lahat. Ang Pilipinas, na hinintay ko bilang isang lugar ng kaguluhan, ay nagpakita sa akin ng isang bagay na hindi ko nakita sa parisang tunay na kahulugan ng pag-ibig at sakripisyo. Habang nagpapatuloy ang prosesyon, nakita ko ang komunidad ng vegan, mga matatanda, mga bata, mga pamilya na nagdadalamhati. Ngunit puno ng pag-asa. Ang mga kapitbahay ni Mang Ruben ay naroon. Nagdarasal para kay Lina. Nag-aalay ng kanilang mga kandila. Ang bayanihan, ang espiritu ng pagtutulungan, ay parang isang ilaw na nagniningning sa gitna ng dilim. Napansin ko rin ang modernidad ng veganang mga solar-powered na ilaw sa plaza. Ang maayos na organisasyon ng prosesyon. Ang profesionalismo ng mga pulis na nagbabantay. Ang Pilipinas, na hinintay ko bilang atrasado, ay isang lugar kung saan ang tradisyon at modernidad ay magkakasama. Isang bansang puno ng buhay at pag-asa. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa labas ng bahay ng pamilya Santiago. Tinitingnan ang mga bituin. Si Lina ay lumapit sa akin. Ang kanyang ngiti ay parang isang regalo. Alam mo, 8. Sabi niya. Ang panata ng tatay ko ay nagbibigay sa akin ng lakas. Kahit mahirap, alam ko na mahal niya ako. Ang kanyang mga salita ay parang isang punya sa aking puso. Sa Paris, hinintay ko ang mga larawan ng sakit at kaguluhan upang maging sikat. Pero dito, natutunan ko na ang tunay na kwento ay hindi na sa aking kamera, kundi sa mga puso ng mga tao sa harap ko. Ang aking mga hinintay ay mali. At ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang aral na hindi ko malilimutan. Ang gabi ng Good Friday ay parang isang punto ng pagbabago sa aking buhay. Ako si Claire Dubois, isang photojournalist mula Paris, na dumating sa vegan na puno ng pagkiling. Hinintay ang Pilipinas bilang isang lugar ng kaguluhan at barbarismo. Pero ang panata ni Mang Ruben, ang kanyang sakripisyo para kay Lina, ay parang isang ilaw na biglang nagbigay liwanag sa aking mga hinintay. Ang Semana Santa, na dating simbolo ng kalituhan sa aking isip, ay naging isang salamin ng pag-ibig, ng sakripisyo,
At ng bayanihan mga bagay na hindi ko kailanman nakita sa Paris. Ngunit ang sandaling iyon ay nagdala rin sa akin sa isang mahirap na desisyon. Isang pagpili na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Habang nakatayo ako sa Plaza Salcedo, ang prosesyon ay nagpatuloy. Ngunit ang aking isip ay naglalakbay. Ang bawat hampas ng latigo ni Mang Ruben ay parang isang paalala ng aking mga pagkakamali. Hinintay ko ang Pilipinas bilang isang bansang atrasado. Puno ng panganib. Ngunit ang bawat sandali sa biganang kabaitan ni Aling Maria. Ang pag-asa ni Lina. Ang profesionalismo ni Father Diego ay nagpakita sa akin ng isang bansang puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang aking kamera, na nawala sa pagnanakaw, ay dating ang aking kalasag. Ang aking paraan ng pagkukwento. Pero ngayon, wala na ito. At kailangan kong magpasya, babalik ba ako sa Paris? Walang dalang larawan. Walang kwento. At sasabihin kay Madame Leclerc na nabigo ako. O mananatili ba ako rito? Sa vegan. Upang hanapin ang tunay na kwento ang kwento ng pag-ibig na nakita ko sa pamilya Santiago. Si Father Diego ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Claire. Sabi niya. Ang Semana Santa ay hindi lamang tungkol sa mga ritual. Ito'y tungkol sa mga puso ng mga tao. Ano ang kwento na nais mong sabihin sa mundo? Ang kanyang tanong ay parang isang dago. Sa Paris, ang aking mga larawan ay tungkol sa sakit. Sa kaguluhan. Sa mga bagay na magpapagulat sa mga mambabasa. Pero dito, sa vegan, ang tunay na kwento ay hindi nasa dugo o sa mga latigo na sa mga ngiti. Sa mga kandila. Sa mga dasal na umaalingaw sa gabi. Nasa puso ni Mang Ruben, na handang magdusa para sa kanyang anak. Nasa lakas ni Lina, na kumakanta kahit na ang kanyang katawan ay mahina. Nasa init ni Aling Maria, na tinanggap ako kahit na ako'y isang dayuhan. Sa gabing iyon, nakaupo kami sa bahay ng pamilya Santiago. Si Aling Maria ay naghanda ng isang simpleng hapunan pansit at lumpiang sariwa ngunit ang bawat kagat ay puno ng init ng kanilang pagtanggap. Si Lina ay kumanta muli. Isang kundiman na tinuruan niya ako. At sa unang pagkakataon, sumali ako ng buong puso. Ang aking mga salita ay hindi pa rin perpekto. Pero ang tawa nila ay nagparamdam sa akin na bahagi ako ng kanilang pamilya. Habang tinitingnan ko ang kanilang altar, na puno ng mga kandila at larawan ng Birhen Maria, naramdaman ko ang bigat ng aking mga hinintay. Mali ako. Sabi ko sa sarili ko. At ang mga salitang iyon ay parang isang pagpapalaya. Kinabukasan, dinala ako ni Mang Ruben sa isang maliit na burol sa labas ng vegan. Kung saan tanaw ang buong lungsod. Doon. Nagkwento siya tungkol sa kanyang panata. Noong unang nalaman naming may sakit si Lina. Sabi niya, pakiramdam ko'y nawala ang lahat. Pero ang pananampalataya, ang komunidad, ang nagbigay sa amin ng lakas. Ang kanyang mga salita ay simple. Pero ang lalim nito ay tumago sa aking kaluluwa. Sa Paris, bihira akong makakita ng ganitong uri ng sakripisyo ang pag-aalay ng sarili para sa iba. Nang walang hinintay na kapalit. Sa Pilipinas, ito ang puso ng kanilang kultura. Ang pag-ibig na nagbibigay buhay sa bawat ritual. Sa bawat ngiti. Sa bawat awitin. Habang nakatayo kami sa burol, napansin ko ang kagandahan ng veganang mga lumang bahay na bato. Ang mga kalsadang puno ng kasaysayan. Ang mga ilaw na nagniningning sa dilim. Ang Pilipinas, na hinintay ko bilang isang lugar ng kaguluhan, ay isang paraiso ng pag-ibig at pag-asa. Ang aking desisyon ay naging malinaw, hindi ako babalik sa Paris ng walang kwento. Pero ang kwentong isusulat ko ay hindi ang hinintay ni Madame Leclerc. Hindi ito tungkol sa dugo o sa sakit. Ito'y tungkol sa pamilya Santiago. Sa kanilang panata.
Sa kanilang pag-ibig. Ito'y tungkol sa Pilipinas. Isang bansang nagpakita sa akin ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang aking mga luha ay dumaloy. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit o takot. Ito'y luha ng pasasalamat, ng pagkamangha. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar, ito'y isang damdamin. Isang kwento. Isang tahanan. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aking buhay ay nagbago magpakailanman. Hindi na ako ang Claire Dubois na hinintay ang kaguluhan. Ako na ngayon ang Claire Dubois na hinintad ng pag-ibig ng Pilipinas. At handa akong sabihin ito sa mundo. Ang araw ng Pasko ng pagkabuhay sa Vigan ay parang isang bagong simula. Ako si Claire Dubois. Isang photojournalist mula Paris. Na dumating sa Pilipinas na puno ng pagkiling. Hinintay ang kaguluhan at kalituhan. Pero ang Semana Santa, ang Pamilya Santiago, at ang diwa ng Vigan ay nagpabago sa akin. Ang panata ni Mang Ruben para kay Lina. Ang kabaitan ni Aling Maria. Ang pag-asa ni Lina, lahat ng ito ay parang mga ilaw na nagbigay liwanag sa aking madilim na puso. Ang pagnanakaw ng aking kamera, na dating simbolo ng aking kabiguan, ay naging isang pagkakataon upang makita ang tunay na Pilipinas. At ngayon, sa araw ng pagkabuhay, naramdaman ko na parang ako rin ay muling isinilang. Sumama ako sa Pamilya Santiago sa misa ng Pasko ng pagkabuhay sa Vigan Cathedral. Ang simbahan ay puno ng mga tao, mga kandila, at mga awitin ng kagalakan. Ang mga kampana ay tumunog, at ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at insenso. Si Lina, kahit na mahina pa rin, ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang ngiti ay parang isang sinag ng araw. Masaya ako na nandito ka. 8. Sabi niya. At ang kanyang mga salita ay parang isang haplos sa aking kaluluwa. Sa unang pagkakataon, hindi ko hinintay ang aking kamera o ang mga larawan. Ang aking mga mata, ang aking puso, ay sapat na upang makuha ang kagandahan ng sandaling iyon. Pagkatapos ng misa, naglakad kami sa Plaza Salcedo, kung saan ang mga tao ay nagtitipon, nagkukwentuhan, at nagdiriwang. Ang mga bata ay tumatakbo. Ang mga matatanda ay nagpapalitan ng mga ngiti. At ang mga banderitas ay kumakaway sa hangin. Si Father Diego ay lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Claire, sabi niya, nakita mo na ba ang tunay na diwa ng Semana Santa? Tumango ako. Ang aking mga mata ay basa ng luha. Father. Sagot ko. Nakita ko na ang pag-ibig. Ang sakripisyo. Ang komunidad. Mali ako sa lahat ng hinintay ko tungkol sa Pilipinas. Sa araw na iyon, nagpasya akong manatili sa Vigan ng mas matagal. Hindi na mahalaga ang mga larawang hinintay ni Madame Leclerc. Ang tunay na kwento ay hindi nasa mga duguan na likod o sa mga ritual na hinintay ko bilang barbarismo. Ang kwento ay nasa puso ng Pamilya Santiago. Sa bayanihan ng Vigan. Sa pag-ibig na nagbibigay buhay sa bawat hakbang ng Semana Santa. Nagsimula akong magsulat ng isang artikulo. Hindi para sa Lumiere du Monde, kundi para sa aking sarili, isang kwento tungkol sa Pilipinas. Tungkol sa isang bansang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Habang nagsusulat ako sa ilalim ng isang puno ng akasya malapit sa Coll Crisologo, si Aling Maria ay nagdala sa akin ng isang plato ng bibingka. Para sa iyo, Hisha, sabi niya. At ang kanyang ngiti ay parang isang paalala na ako'y bahagi na ng kanilang mundo. Kinuwento ko sa kanya ang aking plano na manatili. Naisulat ang kanilang kwento. Ang Pilipinas, sabi ko, ay hindi lamang isang lugar. Ito'y isang damdamin. Isang tahanan. Ngumiti si Aling Maria. At sa kanyang mga mata,
Nakita ko ang pagmamalaki sa kanyang bayan. Sa kanyang kultura. Si Lina ay sumali sa amin. At habang kumakanta siya ng isa pang kundiman, naramdaman ko ang bigat ng aking pagbabago. Sa Paris, ang aking buhay ay puno ng ingay. Ngunit walang laman. Dito, sa vegan, natutunan ko na ang tunay na kagandahan ay nasa mga simpleng bagay sa mga ngiti. Sa mga awitin. Sa mga panalangin na umaalingaw sa gabi. Ang Pilipinas, na hinintay ko bilang isang lugar ng kaguluhan, ay isang paraiso ng pag-ibig at pag-asa. Isang bansang higit sa lahat ng hinintay ko. Bago matapos ang araw, dinala ako ni Mang Ruben sa isang maliit na kapilya sa labas ng vegan. Doon, nagdasal kami. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan ng pananampalataya. Hindi ako relihiyoso. Pero ang kapayapaang iyon ay hindi tungkol sa Diyos lamang, ito'y tungkol sa komunidad. Sa pagtutulungan. Sa pag-ibig na nagbibigkis sa mga tao ng vegan. Salamat, Mang Ruben. Sabi ko. At ang kanyang ngiti ay sapat na upang sabihin na naintindihan niya ang aking pasasalamat. Ang araw ay nagtapos sa isang pagdiriwang sa plaza. Kung saan ang mga tao ay nagtitipon. Kumakain. At nagkukwentuhan. Ang Pilipinas, na dating isang misteryo sa akin, ay naging isang tahanan. Ang aking puso, na dating puno ng pagkiling at galit, ay ngayon ay puno ng pasasalamat at pagkamangha. Alam ko na ang aking buhay ay hindi na magiging pareho. At ang Pilipinas ang dahilan nito. Ang huling araw ko sa vegan ay parang isang panaginip na ayaw kong magising. Ako si Claire Dubois. Isang photojournalist mula Paris. Na dumating sa Pilipinas na puno ng pagkiling. Hinintay ang kaguluhan at kalituhan. Pero ang Semana Santa, ang Pamilya Santiago, at ang diwa ng vegan ay nagpabago sa aking puso. Ang panata ni Mang Ruben. Ang kabaitan ni Aling Maria. Ang pag-asa nila na lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Isang bagong layunin. Ang Pilipinas, na dating isang lugar na kinatakutan ko, ay naging isang tahanan. Isang paraiso ng pag-ibig at pagkakaisa na hindi ko kailanman nakita sa Paris. Sa umaga bago ako umalis, naglakad ako sa Cal Crisologo. Ang mga kalsadang bato ay nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw. Ang mga lumang bahay, na dating simbolo ng isang atrasadong mundo sa aking isip, ay ngayon ay mga kwento ng kasaysayan, ng pagtitiis, ng kagandahan. Nakita ko ang mga tindera ng bibingka at tupig. Ang mga bata na tumatakbo sa plaza. Ang mga matatanda na nagkukwentuhan sa ilalim ng mga puno ng akasya. Ang bawat ngiti, bawat tawanan, ay parang isang paalala na ang Pilipinas ay higit pa sa hinintay ko, ito ay isang bansang puno ng buhay. Ng pag-ibig. Ng bayanihan. Sa bahay ng Pamilya Santiago. Nagpaalam ako kay Aling Maria at Lina. Si Aling Maria ay niyakap ako. Ang kanyang mga kamay ay magaspang ngunit puno ng init. Balik ka. Hisha. Sabi niya. At ang kanyang ngiti ay parang isang pangako na palagi akong magkakaroon ng tahanan sa vegan. Si Lina ay nagbigay sa akin ng isang maliit na pulseras na gawa sa kawayan. Na may ukit na vegan. Para maaalala mo kami. 8. Sabi niya. At ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nangako ako na isusulat ko ang kanilang kwento. Hindi para sa Lumiere du Monde, kundi para sa mundo, isang kwento ng sakripisyo, ng pag-ibig, ng isang bansang nagpabago sa akin. Bago umalis, dinala ako ni Mang Ruben sa isang burol kung saan tanaw ang buong vegan. Doon, sa ilalim ng isang malaking krus, nag-usap kami tungkol sa kanyang panata. Hindi madali ang buhay. Claire, sabi niya. Pero ang pag-ibig sa pamilya,
Sa komunidad, ang nagbibigay sa amin ng lakas. Ang kanyang mga salita ay simple. Pero ang lalim nito ay tumago sa aking kaluluwa. Sa Paris, ang buhay ay tungkol sa sarili. Sa tagumpay. Sa mga bagay na makikita sa mga larawan. Pero sa Pilipinas, ang buhay ay tungkol sa iba sa pag-aalay. Sa pagtutulungan. Sa pag-ibig na nagbibigkis sa lahat. Nang makabalik ako sa Paris, dala ko ang kwento ng vegan. Ng Pamilya Santiago. Ng Semana Santa. Isinulat ko ang artikulo. Hindi para kay Madame Leclerc, kundi para sa aking sarili. Para sa mga mambabasa na kailangang malaman ang tungkol sa Pilipinas. Ang aking kwento ay tungkol sa isang bansang hinintay ko bilang atrasado. Ngunit natuklasan ko bilang isang paraiso ng pag-ibig at pag-asa. Ang Pilipinas, na may mga lumang bahay na bato, mga awitin ng kundiman, at mga ritual ng Semana Santa, ay isang bansang walang kapantay higit sa lahat ng hinintay ko. Higit sa lahat ng nakita ko sa mundo. Ngayon, habang nagsasalaysay ako ng kwentong ito, nais kong aminin na mali ang lahat ng hinintay ko tungkol sa Pilipinas. Ang bansang ito ay hindi lamang tungkol sa mga ritual o tradisyon, nito ay tungkol sa mga puso ng mga tao. Ang kanilang sakripisyo. Ang kanilang pagkakaisa. Ang Pilipinas ay ang pinakamagandang bansa sa mundo. Isang lugar kung saan ang bawat ngiti ay isang kwento. Ang bawat dasal ay isang pangako. At ang bawat sandali ay puno ng pag-ibig. Natutunan ko na ang tunay na kagandahan ay hindi nasa mga larawan, kundi sa mga damdamin, sa mga koneksyon, sa mga tahanan na binubuo ng pagmamahal. Kaya't nais kong tanungin kayo, mayroon ba kayong kwento ng pagbabago? Ng isang lugar o tao na nagpabago sa inyong pananaw? Ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. At kung may pagkakataon, bisitahin ang Pilipinasang vegan. Ang Semana Santa. Ang mga tao na magpapakita sa inyo ng tunay na kahulugan ng buhay. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga kwento ng pag-ibig at pag-asa.